Lagpas 2 milyong Pilipino na ang napagsilbihan ng programang Libreng Sakay ng Office of the Vice President. Humiling na rin ang OVP sa Department of Transportation ng mas mahabang operating hours para sa EDSA Bus Carousel para mas maraming commuters ang makinabang. Si Jason Rubrico magbabalita. Bilang isang single mother, malaking ginhawa para kay Mayan ang hatid ng programang Libreng Sakay ng Office of the Vice President. Imbes na magamit sa pamasahe, napupuna na ang bahagi ng kanyang kinikita sa dagdag na pangangailangan ng kanyang anak. Malaki-laki din po yung matitipid ko po. Bigas ulam na po yan. Lalo na po kami lang din po dalawa kasi single mom po ako. Hindi rin naiwasang mamangha ni Mayan sa ilang pasilidad sa loob ng bus na lalong nagpapagaan sa biyahe. Kalay na may CR pala tong bus. Kasi kadalasan po kasi yung mga sinasakyan ko wala pong CR eh. Pigilan ko po yung ngayon po nalaman ko na may CR pala po. Ang ganda, parang hindi ako makapaniwala. Ang college student na si Ramina, hindi lang pamasahe ang natitipid, kundi pati load dahil sa libreng wifi na meron sa mga bus ng OVP. Meron po kasing times din sa amin na wala po kaming data connection, ganun po. So pag ganun po, need po talaga namin ng wifi since may mga need i-check sa Facebook po or mga updates po ng mga profs namin. So malaking tulong po talaga siya na hindi na po namin need na mag-hotspot or kumausap po ng di namin kakilala. Bukod sa wifi at maayos na banyo, fully air-conditioned din ang mga bus at may CCTV sa loob para sa mas ligtas na biyahe. Mga pasilidad na ibinida ni OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo sa isinagawang media tour. Ayon kay Castelo, higit 2 milyong pasahero na ang napagsilbihan ng Libreng Sakay program. Sa ngayon, 9 na bus ang ginagamit sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Cebu at Davao. Meron na rin nito sa Tacloban. 2 bus ang bumabiyahe sa rutang PTEX Monumento sa EDSA Bus Carousel, habang 2 rin sa Commonwealth Quiapo route. Sa ngayon, limitado pa sa 4 na oras ang operasyon ng Libreng Sakay sa EDSA Carousel mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ngunit ayon kay Castelo, humiling na ang OVP sa Department of Transportation na palawigin ito ng hanggang 6 na oras kada time slot mula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil sa dami na rin ng pasahero sa mas maagang oras. Kasi doon sa study, marami na din pasahero ang 4 o'clock. At saka doon sa yung regular passenger na nasa regular bus wala sa EDSA Carousel, ano naman sila? Puno-punuan tapos late na dahil rush hour kung magsasabay-sabay ang mga sasakyan. So, yung mga gusto na earlier ang alis ng bahay, we have the 4 to 10 but we will still need the final study. It's a recommendation. Tiniyak rin ng OVP na tuloy-tuloy ang Libreng Sakay program hanggang sa huling araw ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Even if we cannot sustain it anymore, itutuloy pa rin natin kasi ito yung serbisyo na pinaka-direktang nakaka-affect. Alam mo yung instant benefit doon sa sasakay, diba? Nag-start siya ng August 3, 2022 hanggang sa last day ng term ni Vice President Duterte, meron pa rin patatakbuhin na libreng sakay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.